sa 7,500. Ang expenses ko per month, 7,500 dirhams per month. Magkano ang expenses ko as a full-time vlogger dito sa UAE? Pag-usapan natin yan. Hello everyone! This is Queen Jade. Yes, hindi po kayo namamalikmata sa nakikita nyo sa likod. Ako din yun. So, alam niyo namang lahat na lumipat na po ako ng bahay. And from nangungupahan pa din naman ako. I mean, from bed space to partition, to own room, hanggang sa, ayun, nagkaroon na po tayo ng sarili natin or nakakaupa na tayo ng sarili nating flat. Yung tenancy contract na tinatawag. Ito po ay 1 BHK. And bago din ang lahat, ito pa lang first vlog ko ulit dito sa YouTube. Nag-upload naman ako, pero as a YouTuber na ba? So, eto, pag-usapan natin siya. Itong bahay po na to na 1 BHK is 45,000 per year siya. So, kung i-divide mo siya, per month, lumalabas sa mga nasa 3,700. Bigyan ko kayo ng konting tour. Ito po yung kwarto ko. Yes. Meron tayong TV dyan, of course. And syempre, ito yung ating kama na kung saan feeling ko ito ay queen size bed. Ito makikita nyo, medyo luma po yung ating cabinet kasi galing ito doon sa room na tinirhan ko before. Very urgent siya. Ayan, may mga gamit dyan. Wala kasi tayong mapaglagyan. Ito yung kwento niyan. Last April, nakabakasyon ako sa Armenia. February, nung nagsabi sa akin yung may-ari ng bahay na hindi na siya magre-renew, and it was like 15, 18. February is until 28. So very, alam niyo yun, naghahul ako sa oras. So to make the story short, halos meron lang akong 1 week mahigit maghanap ng bahay. So dapat talaga room lang yung lilipatan ko nun. Pero nag-decide ako na kumuha na rin ng flat na, para alam niyo yun, wala na tayo masyadong poproblemahin. And since that time, papunta din naman si mama at ang dilim, magbubukas tayo ng ilaw, isip ako na rin kumuha ng flat. So, eto siya. Pakita ko sa inyo, mag-open lang tayo ng light. O, ayan. So, eto po yung pinakasala. Ayan, meron lang tayong maliit na couch dyan. Eto, walang balcony yung bahay, kaya dito po ako nagsasampay. Tapos, treadmill to. Treadmill siya, yung binalutan ko lang siya. Andito yung ating mga sapatusan, kung makikita ninyo, ayan. And, ayan, mga konting gamit. May harang po dyan. Ito po kasi yung pinaka-hallway. Dito kasi nagkwarto si mama nun. So, kaalis lang niya kung napanood niyo sa vlog ko. So, pagdating naman sa mga expenses, like, syempre, meron din akong sasakyan. So, ang sasakyan is, sabi natin ang monthly ko is, gumagastos ako ng 1,000 sa gas, kasama na yung toll, kasama na yung salik. Yung salik ito yung parang pinaka-toll gate dito. So, 1,000 plus sabihin mo ng sa bahay, 4 checks kasi to. So, every 3 months po ako nagbabayad ng 11,250. Yung dewa naman, pangalawang month ko na magbabayad ngayon. Last month, nagbayad ako ng kulang-kulang 700. Ngayon, lumabas na yung dewa, nasa 720 dirhams siya. So, isa-sum up natin yan lahat later. Tapos, yung dewa kasama na kasi yung tubig, yung kuryente, lahat-lahat na yon. Tapos, kumuha din ako ng wifi. Meron akong personal wifi sa phone ko kasi kailangan ko siya. Siyempre, dahil lagi po tayo nasa labas, nagbablog and everything. So, nagbabayad po ako ng monthly na 350 dirhams. Personal wifi ko yun sa phone ko. Kumuha din ako ng wifi dito sa bahay para may magagamit din kami. Ayan siya. So, pakita ko siya sa inyo. So, ito. Kasi naka-face track. So, ito. Plus, nasa 250 din to. 199 siya, 200. Pero minsan parang naglalaro sa 200, 220, 250. So, sa wifi ko mga nasa, let's say, mga nasa 500 to 550 per month. So, di ba? And ano pa mga expenses? Mga groceries. Madalas po akong kumakain sa bahay. Sa labas. Madalas din akong mag-order. So, minsan, sa kaka-order ko pa lang, ay wait lang, patay muna natin itong pamunggo. Kaka-order ko pa lang, minsan 100 dirhams, ganyan, 50 to 100, depende. Minsan kasi mahilig ako sa mga ulam, mahilig ako gusto may gulay, may karne, ganyan. So sabihin natin sa pagkain and everything, mahilig din ako magkape sa labas. Sabihin na natin mga nasa, ang expenses natin sa mga pagkain, maglagay tayo dyan ng mga nasa 1,000. 1.5, ganyan. Kasi ang hilig ko nga din magkape, diba? Halos everyday, bumibili ako ng kape sa labas, like twice a day. So, mga 1.5 siya. And,
ayun, yan ang mga expenses natin kung susumahin nyo. And ito pa, take note guys ha. Ito yung kusina. Nagluluto tayo. Kaya medyo madumi. Nagluto ako ng munggo. At nagpiprito tayo ng daing na bangus. Ayan. So, nandiyan ang mga labahin and everything. Yan naman ang ating kusina. Ayan siya. Okay. Malinis naman. Check. Ayan. Meron pa salamin dyan. Ayan. So, ayan yung pinaka-washroom natin. Di ba may pabathtub? So, ayan yung pinakabahay. Binigyan ko na ng konting tour. Nagpaplano ako muna ng 2 room natin kasi titira din dito sila tita. May tita kasi ako dito, yung kumuha sa akin dito sa Dubai. So, ayan ang expenses ko. May binabayaran natin, bahay, wifi, dewa, yung sa sasakyan. O, isama mo na yung magpapa-car wash ka pa. So far, so good naman. Siyempre, blessed kasi nasusustain natin tong ganitong lifestyle natin sa Dubai sa mga pagdating sa mga expenses. Yun nga, kung susumahin natin lahat, magkano ba ang expenses ko bilang isang full-time licensed content creator dito sa UAE is yung sa bahay, dewa, and everything. Kung susumahin nyo lahat siya, nasa 7,500. Ang expenses ko per month. 7,500 dirhams per month. Nagsusustain ko siya, thank you Lord. So, ayun. Yun nga. Na-shock din ako. Mahal pala, no? Kasi nagta-travel pa ako. Pero, I mean, grateful ako doon kasi dahil sa vlogging, ang lahat ng mga bagay na to. So, hindi naman lahat pare-pareho ang nararanasan dito. Hindi lahat may kakayanan, no? Nasa sipag at tiyaga lang. And yun nga, paulit ko sasabi, I hope everyone mapa-partition man yan, mapa-bed space man yan, masustain natin yung buhay natin dito sa abroad. Kasi hindi pang habang buhay nandito tayo. Huwag din natin kalimutang mag-ipon. Huwag natin kalimutan na maging mabuting tao. Magdasal tayo palagi para mabuti lagi yung balik sa atin. So, ayun ang mga expenses natin. Kung dati, nagbe-bed space hanggang sa papunta sa nag-partition room hanggang sa may flat. Sumakses eh. Ganon. At sana lahat tayo bilang mga OFW, sumakses tayo sa buhay. No? Maraming mga bagay or paraan para mangyari yan. Like ako naman, hindi ko din naman super in-expect na, ayun nga, paulit-ulit ko nasasabi sa vlog ko na mapapasok ko ang vlogging. And very grateful ako doon. Very, very grateful ako doon. Especially sa mga followers natin na from day one nakasupport. Yes. Kaya naman, yun muna ang unang vlog natin for today dito sa YouTube. And mag-suggest pa kayo kung ano pa mga gusto niyo malaman. Try natin mag-tour and i-upload to dito sa YouTube. And ang arte, so ayun lang muna, magluluto muna tayo ng munggo. Balik tayo sa kusina. Ngayon, mapapasin nyo, mag-isa lang ako dito ngayon. Hello? Hello? Wala ka ba? So, magluluto muna tayo. And that's all for today. And I hope lahat tayo ay umasenso dito. See you in my next vlog!